Pwede ba kitang makausap? Seryosong wika ni Oliva kay Lorenzo nang mamataan itong papalabas ng opisina ni Virgilio. Tungkol saan? Tungkol sa amin ng anak ko at sa panganay ni Virgilio. Paano si Norisa? Nagtataka lang ako kung papaano siya nakakuha ng mga papeles na may kinalaman dito sa ospital. Samantalang hindi pa siya empleyado noon dito. At isa pa masyadong confidential ang mga files ng ospital, paano siya nakakuha? Binigyan mo ba? As far as I remember, anak siya ng may kanya ng ospital. Meaning to say, kahit anong iutos niya sa mga tauhan ng dad niya ay pupwede. Lalo na kung gagamitin naman sa tama. Why Virgilio, may mali ba sa ginawa niya? Huwag na tayong maglokohan pa Lorenzo, alam kong alam mo kung ano ang pinapanto ko dito. Pero pasensya na kayo dahil wala kayong mapapatunayan sa akin, tandaan ninyo yan kahit magtulong-tulong pa kayo. Yan lang ba ang sasabihin mo? Kung wala ka nang sasabihin pa ay pwede bang mauna na ako sa iyo? May kakausapin lang akong importante. Excuse me madam, have a good day. Naiwan naman si Oliva na inis sa kausap, ilang araw na niyang nakikita ang abogado ni Virgilio sa ospital. Ang alam niya ay nagpupunta lang yun sa opisina ng kinakasama kapag may importanteng pag-uusapan, hindi tuloy siya mapakali dahil doon, nanganganib silang mag-ina lalo na ngayong nasa Pinas si Norisa. Hindi pwede, di ako papayag, masyado ng maraming taon ang tiniis ko para mabalewala lang dahil sa anak mo, Virgilio. Mom, what are you doing here? Gulat na wika ni Calix sa ina ng mamataan nito. Andyan ka pala anak, may kakausapin lang ako, daan din ako sa dad mo. Ikaw bakit andito ka? Di ba dapat nagtatrabaho ka? Yeah I know, kakausapin ko lang si dad, may ginagawang milagro yung anak niya na pwedeng ikapahamak ng ospital. At ano naman yun? Nandoon siya sa operating room. Inooperahan yung lalaki. Ano? Kaya nga kakausapin ko si dad. Baka mapigilan niya yung anak niyang feeling genius. Sige puntahan mo na ang dad mo. Puntahan ko din si Norisa, gusto kong makita kung papaano niyang sisirain ang sarili niya. Ikaw talaga mom, napaka-maldito mo talaga kahit kailan. Sige na, puntahan ko na si dad. Samantala ng mga oras na iyon ay abala na sa loob ng operating room si Norisa, matapos niyang suriin ang lagay ng pasyente. Napag-alaman niyang may congestive heart failure ang lalaki at tuluyan ng huminto ang pagtibok ng puso nito. Kaya naman agad na siyang nagdesisyon na simulan ang operasyon bago mahuli ang lahat. Come on, you can do it. Breath, mahina niyang wika nang matapos sa ginagawa. Doc, tawag ni Donna nang makitang flatline pa rin ang pasyente. No. He has to breath. He has to live, malakas niyang sabi. Kaagad niyang hinawakan ang puso nito at marahang pinindot-pindot para tulungan itong mag-pump oras sa sarili niya. Come on, pump, help yourself. Ilang segundo niyang ginawa iyon hanggang sa sabay-sabay nilang matunghayan ang kauna-unahang pagtibok ng puso ng lalaki. Kasabay ng paghugot nito ng kanyang hininga. Isa lang ang ibig sabihin yun, buhay ito at matagumpay ang operasyon. Napangiti naman ang dalaga habang nakatitig kay Sergio. They did it. They saved his life from facing his death as early as expected. Good job everyone. Tapusin na ninyo yan at pwede na tayong umuwi. Sergio, pakisabi sa doktor na papalit sa atin na bantayan siya. If it is necessary to inject magnesium, please don't hesitate to do so. Mahina pa ang katawan niya kaya kailangan niyang obserbahan. But one thing is for certain, magiging okay na siya after this. Don't worry Norisa, remember, I am your anesthesiologist, ako na ang bahala dyan. Mauna ka nang umuwi, I know you're tired. Well done doc. Thanks Sergio, I have to go. Kaagad siyang sinalubong ng kapatid ng lalaki na may bahid ng pag-aalala sa mga titig. Kumusta po si Kuya, Doc? He's fine. Successful ang surgery so you don't have to worry. Talaga po Doc? Yes. Kaya wag ka nang umiyak at mag-alala. Okay. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa kanya ng lalaki bilang pasasalamat. Wag ka nang mag-alala. Alagaan mo na lang ang kapatid mo.
Huwag ka na ring mag-alala sa gastusin dahil ako na ang bahala, okay? Bukal sa loob niya ang pagtulong sa mga ito, at kung kaya rin lang na maibigay ng libre ang serbisyo niya ay gagawin niya. Mayaman na siya at kahit di siya magtrabaho ay mabubuhay pa rin siya ng marangya. Tuluyan nang naiyak ang lalaki nang marinig ang mga salitang iyon mula sa dalaga. Mauna na ako, yan mo dadalawin ko kayo ng kapatid mo pagpasok ko ulit. Maraming salamat po, doktora. Maasahan mo ako sa lahat ng oras. Mabait ako at mapagkakatiwalaan. Kung kailangan mo ng tulong ay narito lang ako. I am not asking anything in return. Kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Aalis na ako, bye. Tahimik siyang naglakad pabalik sa opisina niya nang mapadaan siya sa restroom. Bubuksan na sana niya ang faucet nang maulinigan niya ang boses ni Oliva mula sa nakasaradong cubicle. Tila may kausap ito sa telepono at dinig na dinig niya ang mga sinasabi nito. Oo, huwag kang mag-alala. Makakagawa ako ng paraan para mawala yang babaeng yan dito at moalang saysay yung mga inungkat niyang kabalbalan dito sa ospital. Di ba sabi ko naman sa'yo, ako ang bahala. Mapapalayas ko din yan dito. Kung noon nga Naples ko silang mag-ina, kayang-kaya ko ulit yang gawin ngayon, wika ni Oliva. Sunduin mo ako mamaya ng maaga ha, punta tayo ulit ng kasino, kailangan kong mag-relax. Ang laki ng naipatalo ko kahapon, babawi ako ngayon. Bahagya pang nangunot ang noo ng dalaga sa narinig. Di naman mapapansin yan ni Virgilio, saka matanda na yon, ano ka ba? Ni hindi nga niya alam na milyones na ang nawawala sa bulsa niya. Ito pa kayang libo lang. Sige na, bye na muna. See you later. Matapos makipag-usap ay agad ding lumabas si Oliva at dirdiretsong humarap sa salamin. Nagulantang pa ito nang makita sa refleksyon si Norisa na titig sa kanya. Ay butiki. Kanina ka pa ba dyan? Bakit mo na itanong? Wala naman. So, saan na ang punta mo ngayon? Sa kasino ba? Anong sinasabi mo dyan? Huwag mong sabihin na pagbibintangan mo na naman ako. Huwag ka nang magkaila, Oliva. Narinig ko ang sinabi mo, yan ba ang bisyo mo? Ang lustayin ang perang pinaghirapan ng ibang tao. Wala akong alam sa sinasabi mo. Makaalis na nga, kakausapin ko pa si Virgilio. At siya nga pala, nakita ko ang ginawa mo kanina. Nagpapasikat ka talaga, no? Hanggang dyan lang ba aabot ang utak mo? Nakakaawa ka naman, Oliva. Masyadong basura ang laman ng utak mo, buti hindi namana ng anak mo. Kung ako basura, ano ka? Ay oo nga pala. Genius ka nga pala. Manang-mana ka sa nanay mo, kaya nga lang hindi sapat ang talino ng nanay mo para ipaglaban ang tatay mo dati. Kaya kita mo naman kung sino ang nakatuluyan ni Virgilio. Di ba ako? Sabi nga nila, talo ng magaling ang matalino. Huwag mong idadamay ang nanay ko sa usapan natin, dahil malayong-malayo ang pagitan ninyong dalawa. Kaya ka nga nag-ambisyon na makuha kung ano ang kanya, di ba? Correct. At kita mo naman, ako ang nagwagi. At kayong mag-ina, mananatiling talunan. Promise ko sa'yo yan, nakangising sagot nito. Bueno, aalis na ako, may one na kita. Pwede kang umiyak dyan kasi walang ibang tao. You know, yan lang ang tanging nagagawa ng mga loser, ang umiyak ng umiyak, hindi ba? Ha. O ganun, namumulang sagot niya sabay lapit sa basurahan na nasa gilid. Nang mahawakan niya ito ay walang habas na ibinuhos niya ang laman yun kay Oliva. Ayan, magsama kayo ng mga kauri mong basura. Kami. Talunan, kahit kailan di mo matatalo ang nanay ko. Maghintay ka lang, Oliva, dahil hindi pa ako tapos sayo. Kung nagpakasasaka sa pera ni Dad noon, babawiin ko yan sayo lahat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo na kinuha mo. Langia ka talaga, Norisa. Sinira mo na yung damit ko na bagong bili ko lang. Hindi na rin ito nakapagpigil na sabunutan ang dalaga. Hindi ka pa pala tapos sa akin halika rito. Magtuos tayong dalawa, sigaw ni Oliva habang hawak ang buhok niya. Bitawan mo nga ako, sigaw din niya habang hawak din ng mahigpit ang buhok ng matanda. Sinira mo ang damit kong mamahalin. Langia ka. Magsuot ka man ng mamahalin, di mo pa rin may aalis sa balat mo kung ano ka talaga.
Oliva, Norisa, stop it! Sigaw ni Virgilio sa dalawa. Mommy, Norisa, itigil na ninyo yan, nakakahiya sa mga tao, sigaw naman ni Calix habang inaawat ang dalawa. Tumahimik ka, isa ka pa, galit na sigaw ni Norisa sa binata. Oliva, anak, tumigil na kayo, ngunit kagaya ng naunang sigaw niya ay tila bingi ang dalawa, nagpatuloy lang ang mga ito sa pagsasabunutan. I said stop, muling wika ni Virgilio, maging ito ay tumulong na rin na paghiwalayin ang dalawa ngunit marahas lang itong natabig ng dalaga. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Kung hindi mo pinatulan ang babaeng iyan, hindi sana ganito ang nangyayari sa atin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung kaya ko lang na magpalit ng ama ay matagal na kitang pinalitan. Magsama-sama kayo. Patulak niyang binitawan si Oliva at umiiyak na tinitigan ang ama. Norisa, please stop, pakiusap ni Virgilio. I hope you're happy seeing me like this. It's all your fault. At kahit kailan hinding-hindi kita mapapatawad. Sana hindi na lang ikaw ang tatay ko at sana hindi na lang ako naging anak mo, nanginginig na wika niya sabay talikod. Anak, naluluhang sabi ni Virgilio, don't you ever dare call me like that, ikinakahiya kung ikaw ang tatay ko. Dad, sigaw ni Calix, Virgilio, Calix ang dad mo, anong nangyari? Bigla siyang napahinto sa paglalakad nang marinig ang sigaw ng mag-ina. Anong nangyari? Tanong niya sa sarili, Mr. President, stretcher, dali. Dahil sa nangyayari ay dahan-dahan siyang lumingon. Kitang-kita niya ang ama na walang malay at nakahandusay sa sahig. Nagsilapit na rin ang ibang nurse at agad na kinuha ang katawan ng ama at inilagay sa stretcher, kaagad itong inasikaso ng kapalitan niyang doktor at kitang-kita niya ang pagkabahala sa mga mata nito. Norisa, anong nangyari? Si Mr. President. Oh my God! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Teka lang hiha, puntahan ko muna sila. Dito ka lang. I think we have to talk as soon as possible. Huwag ka munang uuwi. Tila wala sa sarili na puro tangulang ang naisagot niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa pagkakataong yun. Para siyang tinakasan ng katinoan dahil sa nangyari. Ano ang nangyari sa ama? May sakit ba ito? Marfan syndrome? Seryoso ka ba, Tito Lorenzo? How I wish na isang biro lang ang lahat ng ito. Pero hindi, Norisa. It's true. It's too late for us to figure it out. Kailangan din ni Virgilio na sumailalim sa heart valve surgery sa lalong madaling panahon. Kaya ninyo ako pinauwi para rito. Alam ba ninyo kung gaano ka-risky ang operasyon na yan? Alam ba ninyo na pwede siyang mag-bleeding during surgery at pwedeng magkaroon siya ng blood clot na pwede niyang ikapahamak? We're losing our hope, Norisa, sa laki ng galit mo sa tatay mo. Kahit siya man ay ayaw nang magpa-opera. Pero ako na mismo ang nakikiusap sa'yo, please save your father. No Tito, I am sorry, please Norisa, bakit ako? Bakit di siya pumunta sa ibang bansa at doon siya magpa-opera? Hindi ba't mas mataas ang chance of survival niya kung sa ibang bansa siya magpapagamot? Ayaw ng dad mo, ikaw lang ang gusto niyang mag-opera sa kanya. Why me? Alam niya na isinusumpa ko siya bilang ama. Sa sobrang laki ng galit ko sa kanya ay baka mapatay ko siya. You're crying, kahit anong sabihin mo, you can't lie to yourself, you are worried to him, don't you? I can't do it, Tito, I'm sorry, kailangan na niyang sumailalim sa surgery sa loob ng 24 hours, kung hindi, we will lose him forever. Alam ba ninyo kung ano ang hinihingi ninyo sa akin, Tito? Paano niya nasasabi sa akin yan? He is my dad. How can you do this to me? Paano kapag namatay siya? Anong mangyayari sa akin? I will blame myself kapag di ko siya nailigtas. Malaki ang tiwala sa iyo ni Virgilio, that's the reason kung bakit sila nag-usap ni Henya. Ipinagkakatiwala niya sa iyo ang buhay niya. It was considered as his dying wish. Why, bakit ako pa? Dahil ikaw si Norisa, anak ka niya, at ikaw ang pinakamamahal niyang surgeon. Pwede mo ba akong iwanang mag-isa, Tito? I need some time para mag-isip. Okay, may aasikasuhin din ako. Kung sakaling magbago ang isip mo, please let me know. Salamat, Tito. Sige, mauna na ako. Alam niya kung gaano kalala ang kalagayan ng ama. And no ang Marfan syndrome, it has no cure.
Ang tanging magagawa lang nila ay mapapabagal lang ang paglaganap nito. Ilang minuto lang siyang nakatulala bago siya nagpasyang tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pribadong kwarto ng ama. Gusto niya itong makita ng mga oras na iyon. Anong ginagawa mo dito? Sisiguraduhin mo na bang mamamatay ang ama mo? Masaya ka na ba na nakita mong nahihirapan si Virgilio? Lumayo ka sa akin, Oliva, dahil baka hindi ako makapagtimpi. Mauna ka pa kay Dad na iburol. Mom, let's go. Hayaan na muna natin siya. Alalahanin mo, kailangan siya ni Dad, kaya wag mo siyang awayin. Nang mapag-isa ang dalaga ay unti-unti siyang naglakad patungo sa higuan ng ama. Sobrang lakas ng kabog niya habang papalapit rito. Pakiramdam niya ay sisabog ang puso niya sa sobrang sakit at awa sa ama. Pagkalapit pa lang niya sa ama ay pinakatitigan niya ito mula sa mukha hanggang sa buong katawan nito. Noon lang niya napansin ang pagbabago sa katawan nito na hindi na niya napagtuunan ng pansin noon dahil sa galit niya. Dad, humihikbing siya habang maingat na hinahaplos ang kamay nito. I am sorry, so sorry for what I've said. Wala akong alam. Masuyo niyang hinawakan ang kamay nito at idinampi sa kanyang pisngi at muling pumikit. Kailan nga ba niya huling naramdaman ang haplos ng ama? Sa sobrang tagal, hindi na niya matandaan. Sa sobrang sama ng loob niya ay naging malupit siya rito. Baby anak, mahinang tinig na wika ni Virgilio habang inaalis ang mga luha na naglalandas sa pisngi ng anak gamit ang isang daliri nito. Dad, I'm sorry, it's okay. Stop crying, princess. Daddy's okay. Napakalamlam ng mga mata nito ngunit bakas ang tamis sa mga ngiti nito sa lobby. You're not okay. I will, mamaya lang ulit, malakas na ako. Ngayon pa kaya na tinawag mo na ulit akong daddy. Ang tagal kong hinintay yan, anak. Kaya wag ka nang iiyak ha, dahil gagaling na ako. Dad, pagaling ka please. Hirap na hirap ang kalooban niya ng mga oras na yon. Ang dating namumuhi niyang puso ay napalitan ng pag-aalala at takot, panghihinayang at pagsisisi. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nasa bingit na ng kamatayan ang mahal mo sa buhay. Nalilimutan mo na ang galit at napapalitan na ng pagpapatawad, bumabalik na rin ang pagmamahal na pansamantalang nakalimutan sa pagdaan ng panahon. Kalex, alam mo ba kung nasa opisina sa Director Chan? Oo ata, bakit mom? Kailangan ko siyang makausap ngayon. Para saan? Alam mo naman kung anong nangyari, di ba? Narinig ko ang usap-usapan ng mga doktor. Maliit daw ang tsansa na makasurvive ni Virgilio sa operasyon, at ngayon na nanganganib siyang mamatay. Kailangan na nating kumilos habang may oras pa tayo. Kailangan nating masiguro na sa'yo mapupunta itong ospital. Anong gagawin mo, ma'am? Huwag mo nang alamin, anak. Basta isipin mo na lang na lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo din. Trust me, anak. Mauna na ako sa'yo. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Baka gumawa ka na naman ng ikakapahamak natin, ha? Hindi na. Huwag kang mag-alala. Oliva, what brought you here? Pupuntahan ko sana si Mr. President. So, nabalitaan mo na din pala ang nangyari kay Virgilio. If that's the case, huwag ka nang tumuloy. May pag-uusapan tayong importante. At ano naman yun? Pag-usapan natin sa loob ng opisina mo. Napakadelikado ng lagay ni Virgilio ngayon. Anytime pwede siyang mamatay. Masyadong risky ang operasyon na gagawin sa kanya. At, I know na balitaan mo na din na nandito din ang anak niya. At alam ko rin na alam mo kung ano ang pinaggagawa ng babaeng yun sa ospital. And I am afraid na baka kapag namatay si Virgilio ay siya na ang mamahala dito sa ospital. Anong problema kung siya ang mamuno rito? I think it's normal. Why you are worried? Bakit hindi ako mag-aalala? Anong gusto mong mangyari dito sa ospital? Ang maging pipitsugin, takbuhan ng mga mahihirap na walang pampagamot, she's ruining our business. Kung sino man ang gusto ni Virgilio na mamuno dito ay wala na tayong magagawa, siya pa rin ang owner. Nagkakamali ka, meron tayong magagawa. Ay dadaan sa boto ang pagpili ng bagong presidente, don't let her take my seat, Director Chan. Ha? I want to take over his presidency. Kapag ako na ang presidente ng ospital na ito, maibabalik natin ang mga nawala sa atin nang pumasok dito si Norisa, everything will be under my control, at kapag nangyari yun, imagine yourself na magiging mas mayaman pa. At paano kita matutulungan?
tulungan mo akong gapangin ang mga board members. Gusto kong ako ang piliin nilang pumalit kay Virgilio. Kapag nagawa mo yan, I assure you na isasama kita sa pag-angat ko. Kilala mo naman siguro ako. Hindi ba, ginagawa ko kung ano ang sinabi ko. Have a good day Director Chan, and I hope na pag-iisipan mo ang proposal ko. It's not bad after all, am I right? Alam niya na sa mga oras na iyon ay mag-iisip na ito, at sa proposal niya ay hindi ito makakahindi. Pabalik na siya sa kwarto ni Theo nang tawagan siya ng anak kaya naman sandaling huminto siya sa paglalakad para kausapin ang anak. Bakit? Pumayag na si Larkin na operahan si Dad, bukas daw ng alas 8 ng umaga. Talaga? Sino sabi? Narinig ko lang sila Finn na nag-uusap-usap kanina. Napapayag na nga daw si Larkin. At nagkamalay na din saglit si Dad, nag-uusap sila ngayon ni Tito Fidel sa kwarto, di ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Ayaw akong papasukin ni Ruben sa loob. Asan ka ba mami? Punta ka na dito dali. Papunta na ako dyan, aniya sabay takbo ng mabilis. Tila nagsasabi na ng tagubilin si Theo. Kaya kailangan niyang malaman kung ano yun, anumang mangyari ay dapat na silang mag-ina ang paboran nito. Humahangos pa siya nang makarating sa mismong kwarto ni Theo ngunit nang papasok na siya ay maagap siyang pinigilan ni Ruben. I am sorry po tita, pero hindi po kayo pwedeng pumasok. Anong hindi pwede? Gising na ang asawa ko, gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makausap, kaya papasukin mo ako, accept niya rito. I'm sorry po, pero utos po ni Mr. President na huwag magpapasok ng kahit na sino dahil may pag-uusapan silang mahalaga ni Dad. Are you kidding me? Tumabi ka dyan at papasok, sigaw niya ulit rito ngunit kagay ng naunang tangka niya ay hindi man lang natinag ang binata. Please tita, kahit ngayon lang ay respeto mo naman kagustuhan ng ibang tao, kapag sinabi ni Mr. President na bawal pumasok, sumunod na lang po tayo. Wala akong pakialam, kakausapin ko siya, may itatanong ako sa kanya, kaya padaanin mo ako kung ayaw mong tanggalin ko kayong mag-ama sa trabaho ninyo. Ano bang kaguluhan ito? May pinag-uusapan kami ni Theo sa loob. Hindi ba pwedeng tumahimik muna kayo? Ani Fidel na papalabas na ng pinto. Paano akong tatahimik kung ayaw ninyo akong papasukin? Nasaan na si Theo? Anong sinabi niya sa'yo? Anong napag-usapan ninyo? Sunod-sunod niyang tanong. Whatever it is, sa aming dalawa na lang yun, seryosong sagot ni Fidel. Ruben, pinauwi mo na ba si Larkin, bilang nito sa anak? Yes Dad, kailangan niyang magpahinga para sa operasyon bukas. Okay, sino-sino ang tutulong kay Larkin sa operasyon? Gaya pa din ng dati Dad, pero nagsiuwi na rin silang lahat. Aagahan na lang nila ang pasok bukas. Okay, tayo na ring umuwi, magtatalaga ako ng bantay dito kay Theo sa magdamag. Hindi na kailangan, narito ako ang magbabantay, sabad ni Tamara. I suggest na umuwi na rin kayong mag-ina Tamara, kailangan ninyong magpahinga, bumalik na lang kayo bukas, may mga doktor at nurses na titingin kay Theo kaya wag kayong mag-alala. No, I'll stay, utos iyan ni Virgilio, kailangan mo ding magpahinga kaya mas makakabuti na sumunod ka na lang, let's go son. Okay Dad, magkasabay pa ang mga ito na naglakad papalayo kay Tamara. Naiwan naman sina Tamara at Voltaire na nagpapalitan na lang ng tingin, wala silang ideya kung ano ang napag-usapan ng mga ito, kung tungkol na ba sa mamanahin nila o kung ano ang huling habilin ni Theo para sa lahat. Alas 10 na ng gabi ngunit gising na gising pa din ang diwa ni Larkin, hirap siyang makatulog kaya naman nagpasya na lang siyang magpahangin sa tapat ng kanyang bintana, tanaw niya mula sa ikasampung palapag ng kondo niya ang nagkikislapang ilaw sa baba. Kakatapos lang din nilang mag-usap ng ina at nabanggit niya rito na pumayag na siyang operahan ang ama. Hindi ata ako makakatulog ngayong gabi, bulong niya sa hangin sabay buntong hininga. Bahagya pa siyang nagulat nang marinig ang pagtunog ng doorbell niya, wala naman siyang inaasahang bisita ng gabing iyon kaya bahagya siyang nagtaka. Sino yan? Pasiga na tanong niya. It's me, sagot ng baritonong tinig mula sa labas. Finn, tanong niya. Kaagad niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang nakangiting mukha ng binata. Late na anong ginagawa mo dito, may kailangan ka ba? Hindi ako makatulog kung hindi mo na itatanong nasa 5th floor lang ang unit ko,
Lumipat ako nung nakaraan lang. Bakit ka lumipat? Siguro para mapalapit sa'yo. Haha, sagot ng binata sabay tawa. Really? O siya pumasok ka na. Anong gusto mong inumin? Nakangiting tanong niya bago isinara ang pinto. Kape lang, gawin mong 5 tasa please. Ha? Bakit 5? Papunta na rin dito sila Camille, as well as Ruben. Bakit? Kaya ka rin ba nandito? Bakit di ko alam kung anong meron? Naguguluhang wika niya. Hindi ko rin alam eh. Nagulat na lang din ako sa tawag nila kanina. Bale nauna lang akong nagpunta dito. 7 total magkapit-bahay naman tayo. Para saan kaya yon? Puno ng pagtatakang sabi niya sa sarili habang inihahanda ang kape. Hindi ko rin alam eh. Malalaman natin mamaya. Relax ka lang, you're shaking. Anifin nang hawakan nito ang mga kamay niya. Bahagya niya itong ikinaasiwa kaya agad niyang binawi ang mga palad niya mula rito ngunit mabilis ding nabawi ng binata. Don't be afraid. Alam kong nag-aalala ka din para sa operasyon ng dad mo bukas, pero kailangan mong maging matapang at matatag para maging successful ang surgery. Andito lang kami para tulungan ka. Thank you so much seryo, malaking tulong para sa akin ang mga sinabi mo. Look at me Norisa, tell me you can do it. Ililigtas mo ang dad mo, di ba? I will. That's my girl. Kitang-kita niya pa ang ilang beses nitong paglunok na waring nagpipigil gawin ang isang bagay na gusto nitong gawin. Bahagya pa siyang napaurong nang makitang unti-unti nitong ibinababa ang mukha at akmang hahalikan siya nang bigla ring tumunog ang doorbell. Excuse me, nandito na ata sila. Bahagya pa niyang natampal ang sarili dahil kamuntikan na siyang mahalikan nito kung hindi pa tumunog ang doorbell. Hi Norisa. Flowers for you, masiglang bati ni Porcelo sa kanya pagbukas ng pinto. Anong meron? Nakakaasiwa naman na mangangatok ako dito sa bahay mo nang wala man lang dala. Bahagya pang napasimangot ang binata nang mamataan nito si Seryo sa counter at inihahanda ang ilang tasa ng kape. Akala ko ako ang mauuna, may nauna na pala. Nauna siya ng ilang minutes. Sa baba lang daw siya nakatira. Maingat niyang inilapag ang bulaklak sa center table at tinulungan na lang si Seryo na kunin ang kape at dalhin sa living room. Sakto namang nagsidatingan na ang lahat at sa ilang saglit lang ay sinabi na ni Porcelo ang totoong sadya nito sa kanila. Dahil sa sinabi ni Porcelo ay panandali ang nagkaroon ng katahimikan sa buong bahay, kasabay ng pagguhit ng lungkot sa magandang mukha ng dalaga. Nakakailang buntong hininga na ang dalaga habang inihahanda ang sarili sa operasyon ng ama. Hindi siya mapakali. Are you ready? Ani Porcelo sa kanya. Tingin mo ba, magagawa ko ng maayos ang operasyon? Of course yes. Napakagaling mong surgeon. I know you can do it. Darating din si Dad anytime soon. Sila Tita Oliva at Calix ay nasa opisina na din ni Mr. President. It feels like a tons of butterflies are slithering into my chest, sambit niya ngunit bigla siyang napahinto nang dumampi ang mga labi ni Porcelo sa labi niya. It was her first kiss and she can't even believe that it's happening. Huwag kang kakabahan, malaki ang tiwala namin sa'yo, lalo na si Virgilio. Nandito lang kami ni Dad para sa'yo. Whatever happens you still got my back. And to her surprise she responded wholeheartedly, Excuse me Doc Norisa. Ready na po ang OR. Kayo na lang po ang hinihintay, let's go.